Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay matutunghayan natin ang pagpapabrace ni Viancy. Kung matatandaan natin, noong nakaraan ay may nag-sponsor sa kanya ng 60,000 para ipang brace niya na sa kanyang ngipin. Makikita natin na naabutan ni Kalingap Prab si Kalingap Edu na naghihintay lamang sa labas ng dental. Lagpas isang oras na daw naghihintay si Kalingap Edu doon sa labas dahil hinihintay niya si Ate Viancy na matapos ang kanyang brace. Nakakakilig nga dahil sinabi ni Kalingap Edu na siya daw ang nagsundo kay Viancy makapunta lamang sa kanilang appointment. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay natapos na rin ang braces ni Viancy. Kaya naman noong nakita nila si Viancy ay talagang nagulat sila dahil sa ganda nito at bagay na bagay sa kanya ang kulay ng kanyang braces. Thank you po dun sa nag-sponsor po na pampabrace po na G-Group po na kay Sir Lito po. Thank you so much. Tsaka sa NC Global Supporters po, maraming salamat po sa inyo. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo kasi hindi ko po ina-expect na ganito po na magkakaroon po ako ng brace. Sa ganito pong edad agad. Kala ko po pag ko na po, pag may trabaho na po ako, pag nakakatulong na po ako kay mama. Pero po ito po, thank you so much po. Pagkatapos ng kanilang appointment sa braces ay may pinuntahan muna sila na ginagulat ni Viancy. Hindi niya ina-expect na noong araw na iyon ay makakapunta siya sa lugar na iyon. Walang iba kundi ang bahay ni Kalingap Edu. Hiyang-hiya nga si Ate Viancy dahil ayaw niya talagang pumasok sa bahay nila Kalingap Edu. Sinasabi niya na doon na lamang daw siya sa labas magpapahinga. Talagang mahiyain talaga si Viancy at napaka-humble na tao. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu ay lagi niya siyang pinapatuloy sa kanilang bahay kaya naman si Kalingap Edu naman daw ang magpapatuloy sa bahay nila. Kahit pa ayaw ni Viancy kanina ay pumayag na rin lang siya dahil wala na talaga siyang magagawa dahil hindi lang si Kalingap Edu ang pumapilit sa kanya kundi ang buong Kalingap team. Para naman hindi mahiya si Viancy ay hinawakan na ni Kalingap Edu ang kanyang kamay at ginaid papasok ng kanilang bahay. Kaya naman kinilig ang mga manonood sa ginawa ni Kalingap Edu kay Viancy. Ikaw mahiya. May aso dito May aso dito, malaki. Mag-iingat ka. Sige, shoot. Pasok na. Nakita mo na siya, no? Oo, dati ko nang kilala. Napunta na dito. Kukunin ko na yung isa. Yan po. Welcome po kayo. Hello. Lahat Ella Vlogs po. Huwag kayo magulo. Ang asong to. Bilis po. Ayan. Siyempre, magkapatid. Makikita natin kung gaano talaga kagalang si Viancy pagdating sa ibang tao dahil pagpasok niya pa lamang ay nag-bless na agad siya sa mama ni Kalingap Edu na nag-welcome sa kanila papasok sa bahay. Kaya naman dito natin masasabi na si Viancy ay talagang napakagalang at marespetong dalaga. Kaya naman hindi na nila ito pinatagal at pinapasok na si Viancy sa bahay nila Kalingap Edu. Ito nga ang first time na makakapunta si Viancy sa bahay nila Kalingap. Kaya naman makikita natin na talagang nahihiya pa siya at di niya alam ang gagawin. Sabihin mo ang gusto mo. Kahit ano. Kailan po dito lang po. Kahit ako. Joke lang. Saging. Ngatain mo lang sa gilid. Sige po. Baka di ka pa marunong. Marunong po. Marunong po ako magbalat. Baliktad. Saka nakakita yung saging ganyang pagbalat. Tama po. Ibang klase ka magbalat ng saging, baliktad. Okay ka lang? Ano, gusto mo lugaw?
Papagawa ko kay mama. Ay, naku, hindi po. Hindi na po. Hindi siya. Nahihirapan ka eh. Ay, hindi, okay lang. Ma! Nagluto ka ng lugaw. Pambira. Pambira, hindi po. Napaka-sweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil ngayon naman ay inaalagaan niya si Viancy sa sarili nilang bahay. Sabi niya ay bumabawi lamang daw siya kay Viancy dahil kapag sila naman ang nasa kanilang bahay ay inaalagaan din niya ang Kalingap team. Dahil alam ni Kalingap Edu kung gaano kahirap at kasakit magkaroon ng brace ay alam na alam niya kung paano niya alagaan si Viancy ngayon na bagong brace lang din siya. Maya-maya naman ay nangyari na ang pinakahihintay ng lahat dahil pinakilala na ni Kalingap Edu si Viancy sa kanyang mama. Mungga, saging o pakwan? O lahat? Wala po. Ha? Wala? Ay, grabe. Bakit wala? Ano favorite mo bukas? Yes, steak. Ano favorite mo bukas? Ano yung blend? Pinoon po. Fredo, Ha? sa akin po apple. Anong apple? Ito po, oh. Wala namang sakit ang ngipin mo. Oo. Meron din po eh. Okay lang yan. Nahirapan po ako lumunok eh. Ayun na ako. Opo. Para kay Viancy ito at di siya makakain. Ay, para kay ate. So sweet naman. Sweet naman Kuya Ido ko. Yan. Diba siya ate na lang tayo. Ay, So yan. ikaw ang pag-ibig na binigay. Sige, para sa'yo lang yan. Saan tayo ito? Ha? Talaga namang napaka-effort ni Kalingap Edu sa pag-aalaga kay Viancy dahil alam niya na masakit nguyain ang saging kaya naman pinag-blender niya si Viancy ng iba't ibang prutas dahil alam niya na hindi pa kumakain si Viancy simula umaga. Makikita rin natin kung gaano ka-approve ang nanay ni Kalingap Edu kay Viancy dahil sino ba namang hindi a-approve sa kanya kung ganyan siya kabait, kahumble at kasipag dahil alam din nila na nanonood ng vlog ang nanay ni Kalingap Edu sa kanilang serye. Kaya naman kilala ng mama ni Kalingap Edu si Viancy at ang kanyang mga ugali. Talaga namang kahit nandyan ang mama ni Kalingap Edu ay hindi talaga siya nahihiya na ipakita kay Viancy kung gaano ka-special ang dalaga para sa kanya. Gusto ko nga. Gusto ko nga talagang ganyan. Kung ganyan ang abala, edi okay lang kahit araw-araw. Gusto mo pahinga ka muna? Makapagod ka pa. Grabe talaga ang pagpaparamdam ni Kalingap Edu kung gaano kahalaga si Viancy para sa kanya. At nakakatuwa din tignan na si Viancy ay parang nag-open up na rin para kay Kalingap Edu. Ngunit maya-maya ay nagulat na lang ang Kalingap team dahil nung tapos na silang kumain ay bigla na lamang naghugas si Viancy ng plato. Kaya naman agad-agad siyang pinigilan ng mama ni Kalingap Edu dahil mapapagod lamang siya. Ngunit dito natin makikita kung gaano talaga kagalang si Viancy kapag nasa ibang bahay siya. Meron talaga siyang manners kahit saan siya magpunta. Kaya naman humahanga talaga ang viewers at kanyang mga supporters. Bukas daw sa plato. Naghugas ka plato. Mangilaw ka ng kamay mo. Sige. Hindi. Ed, si Beyonce, mahugas daw ng plato. Hindi. Bawal. Ang masabi ko sa kanya? Ayaw ko bait. Okay. Pasado, no? Pasado. Okay. Mukhang pasado eh. Nay, tulungan ko po muna kayo. Mamaya na po kayo. Tutulungan ko po. Ay, hindi. Hindi na bahala dyan. Hindi ka na mag-ano. Hindi. May ba't hindi mo naman. Halika na. Mamaya.
Sa sobrang bait at sipag nga ni Ate Viancy ay wala na talagang masasabi sa kanya ang mama ni Kalingap Edu. Maya-maya ay napilit din nila si Viancy na magpahinga na lamang. Kaya naman, cue na iyon para ipasok ni Kalingap Edu ang kanyang surprise para kay Viancy dahil iyon pala ay kanilang araw ng monthsary. Napakadaming binigay ni Kalingap Edu na flowers para kay Viancy at nagpaabot din ang kanyang mga supporters ng mga cake. Anong tingin yan? Flowers for you. Ano po meron? Anong meron? Sakit naman nun. Happy third monthsary. Hindi mo alam. Grabe. Remote mo na agad. Hindi pa mabuhay, di kahit nakailan. Sasabihin? Salamat po sa ano. Sa lahat po. Sana po hindi po ay magsawa. Magsawa saan? Paano kung magsasawa? Hindi mangyayari. Grabe talaga ang kilig na dala ng Viancy at Edu na tambalan. Kaya naman marami talaga ang sumusuport sa kanila at hindi nagsasawa na magpadala ng kung ano-anong mga regalo. Makikita rin natin ang pagbabago simula nung una silang nagkita hanggang ngayon. Makikita natin na tuloy-tuloy ang pagde-develop ng kanilang feelings sa isa't isa. Dahil sinabi din ni Viancy na sana ay hindi magbago si Kalingap Edu sa pakikitungo sa kanya. Makikita rin natin kung gaano kinikilig ang nanay ni Kalingap Edu kaya parang botong-bota talaga siya kay Viancy at Kalingap Edu. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon